Sulit nga yung kaba dahil nga nakapasa tayo mga mare at bukod doon ay nakakatayo na nga si Gael lang walang hawak. Ilang araw na nga na halos wala akong tulog. Eto nga ng mga oras nga na to, 2 oras nga lang yung tulog ko dahil nga sa paghahanda nga sa aming defense. Kinakabahan talaga ako ng mga oras na yun mga mare kasi inisip ko baka hindi nga kami makapasa ganyan at alas 6 pa nga lang nandito na nga ako. Ang call time nga daw ay 7:30 nga mga mare pero naisa lang kami mga alas 2 na dahil marami nga rin kasabay. Tayo nga maaga pa lang ay pumunta na nga rin dito mga mare sa kabila dahil may gagawin nga sila at kumuha rin pala sila ng mga kuhol. Siguro na-miss nga nila tatay kumain nga ulit nito at kumuha nga sila niyan pero inalis nga yung shell. Paraan nga ng pagluluto ni tatay ay ganito nga mga mare pero karan nga ay hindi na nga inaalis yung shell na yan. Diretso na luto yan tapos masusukahin lang. Adobo yata nila yan mga mare kaya kumuha na nga rin sila dito nga ng sili. Sarap nga sana yung kuya adobo tapos nga mga mare lalagyan mo nga ng gata ay mas the best yun. Pero syempre sila naman nga kakain kaya sila din talaga ang masusunod dyan at bay pinuno nga ng sila. Akala mo tuloy sisig. Di na lang wala ko dyan kung hindi ako makakain dahil punong-puno nga ng sila at eto nilagay na nga rin nila. Ito kasi sa atin malinis naman nga yung kuhol dahil malayo nga siya sa kabahayan. Habang nag-asikaso nga sila dyan, eto nga si tatay mga mare natulog muna nga dito kasi halos madilim pa nga nagdidilig na nga yun doon sa kabila. Aba yung niluluto yata nila mga mare pang pulutan. Paano ba naman tuyong-tuyo nga? Pagkatapos nun syempre kumain na nga rin sila kasi pananghalian nga nila to ngayon. Si Ran nga sabi niya hindi nga daw siya pupunta dito dahil antayin niya nga ako mga mare kaya lang hinapon nga ako kasi akala ko din maaga ako makakauwi. O siya, ito't naglagay na rin pala sila dito mga mare ng pagpabigat. Paano ba naman nga kasi talagang malakas ang hangin nga dito. Ito naman si Chucha, abay lusog-lusog nga dito mga mare. Tamang kain nga lang din ng kangkong niya. Halos alas 6 pa nga lang andito na ako sa eskwelahan. Kaya lang mag-alas 2 na yato. Alas 2 na nga kami nakapasok kaya ito't nagpa-practice muna nga kami. O kasi ang leader sa grupo nga namin mga mare. Kaya kailangan syempre bilang leader ay kailangan may marunong ka nga din mga maring makinig. Sabi ko kayanin nga namin para sulit yung pagod at puyat nga namin kaka-practice. Ang mga mare ay talagang nakapasa nga kami. May konting revision lang pero at least pasado. Malapit na naman nga ang Pasko mga mare at syempre bago yung kaarawan muna nga ni Gael. Kaya naman buti na nga lang may magaganda na nga siyang susuotin. At nga nung makikita nyo panlakad ni Gael ay dito nga lang galing to sa E-Love Shopping by LFJPH. Gustong gusto ko kasi yung mga tela nga nito at napakagaganda nga rin mga mare ng style. Lagang kakaiba mga mare yung mga outfitan nga ng anak mo kung dun ka nga sa kanila bibili. Kaya syempre bilang nanay, sino ba namang hindi nga matutuwa kapag nakikita mo may mga bagong gamit nga yung anak mo. Ito nga mga mare, puro pares na nga rin to. Parang naman mas maganda nga yung mga datingan nga ni Gael. Misa nga gusto ko na nga lumakas si Gael yung naglalakad na para talaga nakikita nga yung outfit niya ganun. Mga iba't ibang design nga rin kayong pagpipilian tulad yan mga mare pero meron naman din nga plain at eto nga yung mga short ang ganda-ganda rin. Aba eto sakto to kung makakarating nga ulit tayo sa Baguio kasi tingnan nyo naman napakahaba nga ng manggas tapos eto may pajama nga rin kasama. Pero kung ayaw mo naman nga mga mare ng jacket may kasama nga rin siyang t-shirt. Marami na nga panlakad si Gael. Abay alis na nga lang talaga ang kulang dahil alam niyo man palagi lang nasa bahay si Gael. Isa nga sa magugustuhan mo nga mga mare sa kanila dahil napaka-presko nga ng mga damit nga nila. Kung ikaw nga yung nanay na may lalaking anak at nahihirapan ko sa bibili nga ng mga susuotin ng anak mo ay doon ka na sa kanila bumili mga mare. Sinasabi ko sa inyo sulit na sulit at talaga naman nga hindi kayo mahihirapang pumili dahil magaganda lahat. At isang linggo na nga rin mula nung ma-discharge nga sa ospital etong si Gael kaya kailangan nga itest nga ulit yung dumi niya para malaman ko okay na ba siya. Habang wala nga ang tatay niya, ito nga si Gael naglalaro nga dito. Tingnan nyo naman nga yung laptop niya, tuwang-tuwa siya. Kasi kapag nagla-laptop ako mga mare, ay gustong-gusto niya ngayon. Kaya ito't buti na lang meron nga dito pwedeng paglaruan dahil sira na to. Ito yung kauna-unang laptop mga mare na pinag-ipunan ko pa nga. Ito yata yung napundan ko mga mare nagtatrabaho kasi binilag ko nga ito kay Hati Casey nakatrabaho ko noon. Tingnan nga bandang alas 8 na nga rin nakauwi dahil nga pinatest pa nga niya dahil sakto nga nung gabi dumumi nga si Gael. Abay nasaktuhan naman nga ako inaamoy ko nga yung itlog nga dito mga mare. Yung pala balot. Abay pagpasensya nyo na nga yung mga suotan ko pag nasa bahay dahil nasa bahay lang naman. At eto na nga mga mare yung sinasabi ko sa inyo dahil marunong na nga si Gael kahit papaano na walang hawak tingnan nyo gagawin niya nagpa-practice na. Isa nga hindi niya namamalayan na hindi na nga siya nakahawak tas kapag namalayan niya matutumba pa nga yan at nahiya na nga. May pakending-pending pa nga dito ang bata. Kaya lang kapag pinapansin siya mga mare nahiya siya at ayaw niya na nga ulitin pero maya-maya isinubukan niya nga ulit nung walang camera. Ayun nga nahuli ko nga rin mga mare na sinusubukan niya nga tumayo at humawak nga muna siya sa papa niya kahit saglit. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.